Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Narito nga po ang ating mga dapat pag-usapan. Isang noontime show, nag-back out ang mga commercial. Isang noontime host na pilitan lang nga bang bumalik sa programa. Queen Amber Torres, balik Itbulaga na nga ba? At Bossing Vic Soto, bakit nga kaya wala ngayon sa programang Itbulaga? So lahat yan ay tatalakayin at pag-uusapan natin. Pero bago po ang lahat, welcome back muna dito kay Paulo Ballesteros na kung saan ay muli po siyang nagbabalik sa programang Itbulaga matapos nga naman po niyang mawala ng ilang araw or ilang linggo dito sa programang Itbulaga. Marami nga po ang masaya kanina nang makita nilang nagbalik na si Paulo Ballesteros kasama syempre kanina si Maine and si Miles Ocampo. Sila pong tatlo ang nag-opening sa programang Itbulaga kanina para nga naman bigyang daan. Ito pong mga special guests ng Itbulaga, walang iba kundi ang mga Miss Universe Philippines delegates para i-promote po ang kanilang coronation by May 2, 7 p.m. live na live po yan by 1PH. At makikita nga dito na isa-isa pong rumampa sa entablado po ng Itbulaga ang mga nagagandahang Miss Universe Philippines 2026. Samantalang narito naman ang kaganapan sa Sugod Mall mga kapatid sa Robinsons Mall, General Trias, Cavite, na kung saan ay dinagsana naman at dinumog ng napakaraming tao mga Kadabarkads. Kung inyong mapapansin, halos hindi na po mahulugan ng karayom ang mga taong nakiisa sa Sugod Mall mga kapatid. Makikita nga dyan yung ground floor, halos siksika na po sila dyan at nagkakagulo. Sa first floor naman, punong-puno din. Second floor, ganon din mga Kadabarkads. At mas lalo pa pong lumakas ang tilian ng mga Dabarkads natin na present dyan at nakigulo at nakisaya sa Sugod Mall nang lumabas at nag-perform na nga po itong si Direk Ice Sigera at kantahin po ang pagdating ng panahon. At alam nyo ba mga Kadabarkads, 25 years na pala itong minahal natin na kanta ni Ice Sigera na pagdating po ng panahon. 2001 po kasi ito na-release mga Kadabarkads at ngayong 25 years, meron pong panibagong version na itong si Ice Sigera ng pagdating ng panahon 25 years later na kung saan ay mapapakinggan niyo po yan sa Spotify. Nasaksihan din natin mga Kadabarkads yung pagbaba po ni Ice Sigera doon po sa crowd. Sobrang dinumog talaga siya, ang daming nagpapapicture, ang daming humahalik. Pero thanks God wala naman po naging aberya mga Kadabarkads dahil organized pa rin naman ang mga taong ando doon kahit na ang dami-dami po at punong-puno yung ground floor, andun pa rin po yung pagkaka-organize ng bawat isa. And speaking of Sugod Mall mga kapatid, dito po sa Gerald Trias, Cavite, since taga Cavite nga po itong si Queen Amber Torres, andito siya kanina mga Kadabarkads. Bumisita po siya dito at nakita nga natin nakakulitan niya po itong si Direk Pachipay. Binuhat pa nga po siya mga Kadabarkads sa tila baga na miss nila ang kulitan ng isa't isa. Akala nga po ng ilang Dabarkads natin balik na sa Itbulaga itong si Queen Amber Torres. So hindi po dahil bumisita lamang siya dito po sa Sugod Mall since malapit lang naman po si Queen Amber Torres sa naturang lugar. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang OG sex bomb dancer na kung saan after ilang taon mga Kadabarkads, 25 years, muli siya nagbabalik dito po sa Itbulaga. 1999 kasi nang nagsimula po siya dito po sa Itbulaga tapos taong 2001 siya nag-stop. Isa po talaga siya mga Kadabarkads sa OG sex bomb dancer, walang iba kundi po si Debbie. Kaya naman marami pong mga Dabarkads natin ang natuwa nang muli nilang masilayan si Debbie sa programa pong Itbulaga kanina sa The Age is Right. Samantalang sa mga nagtatanong at naghahanap naman kay Bossing Vic Soto kung bakit wala po siya sa Itbulaga,
Naka-vacation leave po si Bossing Vic Soto. Dito po sa ibang bansa kasama po ang kanyang pamilya. And syempre kasama rin po si Tito Sen, si Val, and si Maru Soto. Parang nasa Bangkok, Thailand sila mga kadaberkads. Base po yan sa isang restaurant, Japanese restaurant na kung saan ay located po sa Bangkok, Thailand. Samantalang isang noontime host napilitan nga lang kayang bumalik sa programa po nila. Sinong noontime host yan? Walang iba kundi po si Vice Ganda. Ayon kasi dito sa isang write-ups na nabasa natin, Vice Ganda binunyag na hindi pa dapat babalik sa It's Showtime. May bawasan ng host. Nagbigay ng revelasyon si Vice Ganda matapos niyang ibunyag na hindi pa umano siya dapat agad babalik sa It's Showtime. Ayon sa kanya, plano pa sana niyang ipagpatuloy ang kanyang pahinga. Ngunit dumating ang punto na kinakailangan na niyang bumalik sa programa. Isang pahayag na agad nagpaingay sa social media. Kasunod nito, umugo ang espekulasyon na posibleng may kinalaman sa ratings ng show ang kanyang pagbabalik. Bagamat wala pang opisyal na kumpirmasyon, maraming netizen ang naniniwalang ramdam ang pagkawala ni Vice at naapektuhan ng overall energy ng programa habang siya ay wala. Samantalang isa pang usapin ang lumutang ang umano'y posibilidad ng pagbabawas ng host sa It's Showtime. Sa ngayon, wala pang direktang komento si Vice Ganda tungkol dito, gayunpaman napapansin umano ng madalas ay kulang-kulang ang mga host at bihira silang bumuo sa isang episode or mabuo. Kung sakali mang mangyari ang pagbabawas, sinasabing para rin ito sa ikakabuti ng programa. Gayunpaman, may mga taga-suporta ang umaasang hindi ito umabot sa ganoong desisyon. Sa kabila ng lahat ng issue, nananatiling matatag ang suporta ng fans kay Vice Ganda at sa buong It's Showtime family. Para sa marami, ang kanyang presensya ay hindi lamang dagdag saya kundi isang mahalagang bahagi ng tagumpay ng programa. Sa totoo lang mga kadaberkads, marahil kaya po pinagpahinga si Vice Ganda dahil isa po si Vice Ganda sa malaki po talaga yung talent P. Pero isa po siya sa dahilan kung bakit nabubuhay ang programang It's Showtime. Kaya pag wala siya, lugmok din po ang ratings ng naturang programa. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang noontime show na kung saan ay nag-back out ang mga commercial. Anong noontime show ito? Ayon nga dito sa isang write-ups, tuluyan ang tatapusin ni Willie Revillame ang Willionario at magla-last day na ito sa May 15. Yan ang inanunsyo niya kamakailan at kasabay ng pagsasabing ibabalik na niya ang Wawawin dahil marami anya ang nagre-request nito. Pero bago nag-anunsyo si Willie tungkol sa pagbabalik ng Wawawin sa telebisyon, nagkwento muna siya tungkol sa mga dahilan kung bakit napagdesisyonan niyang tapusin na ang Willionario. Hanggang May 15 na lang po ang programang Willionario. Magpapaalam na kami sa Willionario para alam ninyo lang. We only have 15 days to go. May hinto na po ang Willionario. Ganon talaga. Alam ninyo kung bakit? Kasi magko-concentrate na ang Willionario sa online gaming, sabi ni Willie. Hindi na siya pwedeng ipalabas. Katulad niyan, hindi nyo kami napapanood sa Facebook, sa YouTube. Ang Willionario po, wala na sa isang noontime show. Hanggang May 15 na lang po kami. Sabi pa niya, bakit tayo magkukunwari? Kung ano yung totoo, sasabihin natin. Lahat ng katotohanan, sabihin natin. Una, hindi kami pinapasukan ng commercials. Alam nila na may gaming. Ako naman, gumagawa lang ng paraan at mag-isip kung paano kayo manalo. Lahat ng business, hindi naman pwedeng paubos ka ng paubos ng pera. Ganun talaga, minsan may isinasara, meron ding binubuksan. Yan po yung paliwanag ni Mr. Willie Revillame. So, hindi po pala sila pinapasukan ng mga commercial. Kumbaga, back out ang mga commercial na pumasok sa kanila kasi nga po, sugal ito. Kaya kung walang commercial po ang naturang programa mga kadaberkads, ang lagay niyan, palabas ka lang ng palabas ng pera, pero wala pong pumapasok. Ang ending, palugi. Kaya marahil i-stop na po ang programa para ibalik ang Wawawin. So kayo ba mga kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.